Natagpuan na sa kagubatan ng Mount Kalatungan sa Bukidnon ang wreckage o yung wasak na labi ng FA-50 fighter jet ng Philippine Air Force na napaulat na nawawala po kahapon. At kasamang natagpuan sa crash site ang bangkay ng 2 piloto nito. Ang detalye sa report ni Mar Gabriel. Pasado alas 10 ng umaga kanina, nang matagpuan ng search and rescue teams ang wreckage ng nawawalang FA-50 fighter jet ng Philippine Air Force sa Mount Kalatungan Mountain Range sa Barangay Mirayon sa Talakag, Bukidnon. Ayon kay Lieutenant General Luis Bergante, commander ng AFP Western Mindanao Command, totally wreck ang jet nang matagpuan sa mapunong bahagi ng kabundukan. Kasamang natagpuan sa crash site ang bangkay ng 2 piloto. We will bring back down the cadavers. Yung aircraft, naka-cordon ngayon for investigation. Pag-aaralan siya. Natunto ng wreckage ng jet na may tail number na 002 sa pagtutulungan ng rescue teams mula sa Air Force, Philippine Army at mga local civilian volunteers. Sinundan nila ang emergency locator transmitter ng eroplano at ang locator beacons ng 2 piloto. Ang Philippine Air Force lubos ang pagdadalamhati sa sinapit ng 2 nilang tauhan. We are committed to providing all the necessary support to the bereaved families during this difficult time. Meanwhile, we also request the nation's prayers for the eternal repose of our fallen pilots whose service and heroism we deeply honor. Madaling araw kahapon ang mapaulat ang biglaang pagkawala ng fighter jet habang nagsasagawa ng tactical night operations kasama ang iba pang fighter jet. Ito'y bilang suporta daw sa mga tauhan ng 403rd Infantry Brigade na nakainkwentro ng mga miyembro ng New People's Army sa Bukidnon. In support to the operations that we were conducting. So yung flight nila is to support the ground troops. Pero bago pa man dumating sa target area, bigla raw nawala ang contact sa fighter jet hanggang sa matapos ang operasyon at makabalik sa Mactan Air Base sa mga kasama nitong eroplano. We cannot conclusively say that as of now. It will be part of the investigation, the result of the investigations. And then for clarification lang. Right now we don't even have our experts on the ground. We only have our army troops who conducted the rescue. So if it did exploded upon impact or whatever happened, the results of the investigation will reveal that, sir. Namin, all our pilots who are checked out and qualified to fly the FA-50 go through a rigorous training. Go through rigorous training. And as I said kanina, diba, they are trained both for day and night operations. Dahil sa insidente, grounded muna ang mga natitira pang 11 FA-50 jets ng Air Force hanggang sa matapos ang investigasyon at matukoy ang sanhi ng trahedya. Aminado ang Air Force na makakaapekto ito sa kanilang regular na operasyon gaya ng maritime patrol at internal security operations. Our intention really is to have that investigation done thoroughly but swift enough for us not to sacrifice our operational readiness to perform yung mandate natin. No? Itong maritime patrol naman natin, we have different types of aircraft that are also involved. We have our other fixed-wing aircraft that we can deploy to do our maritime patrol and monitoring of our territorial waters as well as our areas within the exclusive economic zone. Bukod sa mga local air investigators at Air Force personnel, inaasahan ding sasama sa investigasyon ang ilang taga-Korea Aerospace Industry na siyang manufacturer ng FA-50 jets na idiniliber sa bansa mula 2015 hanggang 2017. Mar Gabriel, para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.